Eto, mainit na balita. Apat na posibleng dahilan kung bakit nga ba na-snub si Vanessa De Jesus sa WNBA draft. Sa tingin nyo mga idol, skills nga ba o race ang nagiging pamantayan ng US sa pagkuha ng foreign players sa kanilang liga? Saan nga ba ang mas magandang destinasyon ng mga Pinoy players? Sa US ba, Europe o Asian League? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong araw. Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights. Ngayong undrafted na si Gilas Women naturalized player Vanessa De Jesus, maraming spekulasyon ang lumalabas kung bakit nga ba mailap sa mga Pinoy at Pinay ang mga liga sa US gaya ng NBA at WNBA. Pero ngayong araw, pag-usapan natin ang apat na posibleng dahilan kung bakit hindi man lang nakapasok si Vanessa sa draft. Una sa posibleng dahilan na nababasa ko din sa ibang sports analyst ay ang numbers game o roster scarcity na tinatawag. This year kasi, meron lang 108 spots na available. At kung titingnan natin ang mga available teams, meron lang 15 teams ang WNBA kasama ang 2 expansion team this year. Sa madaling salita, loaded ang draft class kung saan kasama si Vanessa lalo na at maraming players from college ang maingay sa US bago ang draft gaya ni na Azifad, Olivia Miles at Kiki Rice na last year pa matunog ang pangalan sa draft. At dahil hindi naman ganun ka-hype si Vanessa sa mga scouts, lumiit ang tsansa niya na mapansin sa WNBA. Ikalawa, sa mga posibleng dahilan kung bakit hindi nakuha si VDJ ay ang kanyang recent injury. Na-miss ni Vanessa ang 23 to 24 season sa kanyang final year pa naman sa Notre Dame, kung saan dito pa naman nakatutok ang mga WNBA scouts. Pero nakakalungkot nga lang na tinamaan pa ng injury si Vanessa at ma-layoff ng 14 months that season. Sa mga nababasa ko kasi, mas prefer daw ng mga scouts ang mga fresh prospects na hindi galing sa injury sa kanilang graduating year tapos point guard pa ang laro ni Vanessa na napaka-critical na position sa WNBA. Nakadagdag din sa posibleng dahilan sa pagiging undrafted ni Vanessa ang mahinang impression nito sa mga scouts at ang pagiging role player lang nito sa kanyang team sa NCAA na taliwas sa role niya sa Pilipinas as main core ng Gilas Women. May mga nababasa din ako na hindi daw ganun ka impressive ang kanyang stats sa Notre Dame kumpara sa mga guards na kahanay niya sa team na kayang pumuntos ng 20 plus points per game. May mga nagsasabi naman na ayaw talaga ng mga Amerikano sa Pinoy players dahil kung fair nga naman ang liga nila sa Pinoy, dapat dati pa ay may mga Pinoy at Pinay na tayong nakitang naglaro sa WNBA at NBA. Nakakapagtaka lang din na dalawang Asian player ang nakapasok sa WNBA kahit na hindi naman ganun kalakas ang mga ito at yan ay sina Kokoro Tanaka ng Japan at Kei Jaran ng China. Sa tingin nyo mga idol, skills nga ba o race ang nagiging pamantayan ng US sa pagkuha ng ibang lahi sa kanilang liga? Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo.